Okay, thank you so much. And again, good evening po sa inyong lahat. Sa katotohanan po, ako ay dapat nasa Pampanga ngayon para sa kanilang 2 nights missions conference. But because I want to attend to the need of my mother, kasi alam nyo naman po yung mother ko po, may edad na po siya, medyo nag-alala lang din ako na medyo ayaw na niyang kumain. At siguro po, magandang aware din kayo na medyo payat na rin po siya. At yun po ang aking rason kung bakit nagpaalam po ako doon po sa aking engagement. And madali pong maintindihan yon sapagkat mother ko po yon. And the good thing about that, dahil hindi po ako tumuloy na po doon sa aking final message ngayong gabi para doon sa conference, so napuntahan ko na po yung mother ko, nakasama ko pa kayo. Amen? So, yun po yung pinaka masasabi ko pong consolation ko po. Kasi, alam nyo, hirap na hirap po ako kapag kami nag-i-invite sa akin. Una, ayoko pong maisip nila na may pinipili po ako. That is number 1. Ibig sabihin, doon po kasi ako sa kung ano yung leading talaga ng Panginoon. So, alam nyo po, nakagagaling ko lang po sa labas ng bansa, tapos hindi ka pa nakaka-recover doon sa jet lag. At inamin ko kay Pastor Poy na medyo damang-dama ko talaga yon. Sabi ko, Pastor, sila PNG, yung mga kausap ko kanina, damang-dama ko po kahit gumaganap po tayo sa trabaho na talagang physically, dama ko yung mga kakulangan sa tulog. Ano ho? So, yun po. Yung kakulangan sa gandang lalaki, sanay na po ako dun eh. Pero yung kakulangan sa tulog, yan po yung medyo talagang kailangan may adjustment ka dyan. So, and I really praise the Lord because sa ganitong pagkakataon, mas nakikita mo na yung grace niya talaga. And I really want to thank Pastor Pabalan for understanding me sa akin pong naging request sa kanya. Pero aamin po ako na pwede pa rin naman po yon. Pero ang isang naging eagerness ko na rin po, sapagkat nung Sunday, hindi po tayo magkakasama, di po ba? So, kaya ginusto ko na rin po na talagang makasama po ninyo ngayong gabi. At sa mga nasa online, so binabati namin kayo sa pangalan ng Panginoon. Thank you. Na kasama namin kayo lagi sa gawain natin dito at umaasa po akong pagpapalain kayo ng Panginoon. Our topic for tonight is very important. At ito po ay ang patungkol sa buhay na masaya. Okay, at gusto ko pong ibigay sa inyo yung message na ang title ko po sa patanong na paraan, do you really want to be happy? Diba? Gusto nyo po ba talagang maging masaya? Yan po ang ating pong magiging paksa ngayong gabi. At nais ko pong buksan natin ating mga Bible sa Psalm chapter 1. And may I request everybody to please stand up and let me read to you our text. Siguro po sa unang pagbasa, ako muna. And then sa ikalawang pagbasa, nais ko pong hilingan ang kongregasyon na kayo po ang bumasa. Ako muna po, verses 1 to 3 lamang po. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Okay, for the second time, everybody please begin. Praise the Lord. Again, the title of our message, do you really want to be happy? Let us pray. Dakilang Diyos, samahan mo po kami sa aming pong pagtitipong ito, lalo na po sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong banal na salita. Pinupuri ka po namin, dinadakila at niluluwalhati. Pinaparangalan po namin ang iyong kataas-taasan at ang iyong kabanal-banalang pangalan. At ngayong gabi, O Diyos, nawa ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng bukas na puso, bukas na pag-iisip, pandinig,
bukas na pagkatao upang kami po ay mapagpala sa iyo pong banal na salita. Ikaw rin po, dakilang Diyos, ang humawak sa aking pong pagod na katawan upang ang iyong biyayang masagana ang siyang magbigay sa akin ng lakas, O aming Panginoon. May you again bless each and every one of us, O God, through thy words. We praise you, we thank you, we trust you, Heavenly Father. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, umupo na po tayo. Siguro po mga kapatid, magandang pasimulan po natin na dito po sa ating pong pag-aaral, okay? Do you want to be happy? Do you really want to be happy? Well, siguro po magandang simulan ko po ito sa paalala na ang happiness po is a choice. 'Di ba? Yung pong pagiging masaya, ito po ay choice. Pipiliin po natin ito. Pagpapasyahan po natin ito. Amen? Hindi po ito automatic thing, mga kapatid. If you really want to be happy, choose to be happy. Amen? Gusto mong maging masaya, edi piliin mo ang maging masaya. Diyan ko nga po lagi sinasabi na kung po pwede namang masaya ka, bakit gugustuhin mo pang maging malungkot? Kung po pwede namang maayos ka, bakit gugustuhin mo pang may problema? Bakit gugustuhin mo pang magulo? Bakit gugustuhin mo pa na ikaw mismo apektado? Mga kapatid, I want you to understand that happiness is a choice. But let me also say this, that happiness is a challenge. Because in the reality of life, not all circumstances or situations are favorable. Di ba? Hindi po lahat ng mga nangyayari paborable. Lalo na po kung magbabase po tayo sa kung ano po yung nakikita natin. Di po ba? That is why we are always reminding the believer na sana po mga kapatid, ang ating pong lagit-lagi, sa buhay po natin, yung bang, kasi yung reality of life, hindi dapat nakakasurpresa sa atin eh. Hindi lahat ng sitwasyon pleasant. Hindi lahat ng sitwasyon favorable. Hindi lahat ng sitwasyon ayon sa gusto mo. Kaya laging pinapaalala natin, dapat ang takbo mo bilang Kristiyano by faith. Diba? Pananampalataya, mga kapatid. Hindi ka didepende sa sitwasyon. Hindi ka didepende sa panahon. Hindi ka didepende doon sa kung ano yung nakikita mo. Didepende ka doon sa sinabi at pangako ng Diyos sa iyo na anuman ang daanan mo sa buhay na ito, may Diyos na pwede kang panghawakan. May Diyos na nakakakita sa iyo. May Diyos na po pwedeng tumulong sa iyo. May Diyos na kasama mo, mga kapatid. But again, it is really challenging. Diba? Kasi kapag ka alam mo na may karamdaman ka, challenging yun. Challenge yun. Paano ako magiging masaya sa kalagayang may sakit ako? Simple lang po. Subukan nyo pong maging malungkot. Tingnan nyo po kung gagaling kayo. Kaya pumili kayo doon sa dalawang kalagayan. Yung may sakit kayo, na malungkot kayo, o yung may sakit nga kayo, pero masaya kayo. Diba? Pipili ka dun eh. Mga kapatid, mahirap maging masaya na ikaw ay may mabigat na karamdaman. Mahirap maging masaya na meron kang pinagdadaan ng problema. Mahirap maging masaya kapag ka rough roads ang daanan. Mahirap maging masaya kapag ka mabigat ang sitwasyon mo sa buhay. Pero napakabigat naman po na napakalungkot mo sa buhay. Kaya mga kapatid, para sa akin po, ang kalooban ng Diyos, maging masaya tayo. Kaya anuman ang sitwasyon, maging masaya tayo, pero challenging po yan. And to be happy is also conditional. Diba? Conditional. Mga kapatid, mga minamahal, it is a choice. Yung maging masaya tayo, it is a choice. Ikaw ang magpapasya. Ikaw ang pipili. Ikaw ang dapat magdetermine sa puso mo na anuman ang mangyari, ang pipiliin ko, maging masaya. Amen?
Gusto kong piliin na maging masaya sa usapang buhay Kristiyano, sa usapang buhay pamilya, sa usapang buhay trabaho, sa usapang buhay ng mananampalataya, mga kapatid. Ang gusto kong buhay ay ang buhay na masaya. Pero challenging kasi nga hindi lahat ng pagkakataon maganda ang sitwasyon. Pero ang sabi ng Bible, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. And knowing that the writer, I mean, the one who is speaking, the Apostle Paul, he wrote that, he said that sa sitwasyon na nasa kalagayang siya po'y bilanggo. Diba? Kasi alam natin na ang Pilipos, mga kapatid, ay aklat na naisulat ni Apostol Pablo sa kalagayan na nung siya po'y nasa Rome, diba? Particularly, nung siya'y nasintensyahan, nakulong, at binigyan siya ng pagkakataon kasi parang ang naging sitwasyon po niya doon, parang house arrest, ano po? So, sumulat siya doon sa kanyang mga panulat at isa nga po sa kanyang encouragement sa mga taga-Pilipos nung kanyang sulatan, mga galak kayong paminsan-minsan. Di ba? Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Mga kapatid, ang lungkot natin hindi magpapagaling sa sakit natin. Ang lungkot natin hindi magiging solusyon sa problema natin. Ang lungkot natin, ang pagiging malungkot ay hindi magpapaayos ng ating pong problema. Ano man ang sitwasyon, hindi natin nababago yan sa kung ano ang ating reaksyon. But, if we will choose to be happy in spite of, di ba, mga difficulties or mga unfavorable situations in life, edi masaya ka pa rin. Amen? Oo, ibang-iba yung malungkot ka, di ba? May sakit ka na malungkot ka, doon sa may sakit ka, oo, may sakit ka, pero masaya ako. Di ba? May problema ako, malungkot ako, ibang-iba yung may problema ako, oo, may problema ako, pero masaya ako. Di ba? Hindi kami mayaman, di ba? Hindi kami mayaman. O, yung iba, dahil di mayaman, malungkot, dalawa problema niya. Hindi na siya mayaman, malungkot pa siya. Samantalang yung hindi ka mayaman, pero masaya ka, isa lang ang hindi ka lang mayaman, pero masaya ka. Okay, alam nyo kung ba't sinasabi ko sa inyo to? Ang daming mayaman, pero malungkot. Sino ngayon ang lamang? Di ba? Ikaw na hindi mayaman, pero masaya, kaysa doon sa mayaman, pero malungkot. Di ba? Kung anong papipiliin ka sa dalawa, ano pipiliin mo? Mayaman, yung mapipiliin mo? Inunahan ko na kaagad kayo. Ang yaman ay hindi garantiya ng saya. Pero ang saya, mga kapatid, ay pupwede anuman ang sitwasyon mo sa buhay. Diba? It is conditional. Kaya ang ating pong maiksing pagtalakay ngayon ay tutukoy doon sa pinakasusi kung paano tayo magkakaroon ng masayang buhay. Kaya nga, ang tanong ko po, bago tayo magpatuloy, do you really want to be happy? Okay, number one, have a right fellowship. Diba? Para maging masaya tayo, have a right fellowship. Tingnan niyo po, sabi ng verse number 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. So, isa sa masasabi nating patunay na gusto mong maging masaya, ito po ay yung pagkakaroon mo o yung pagpili mo ng mga tamang makakasama. Diba? Subukan mo na sumama ka sa mga malulungkutin. Tingnan nyo kung anong mangyayari sa buhay ninyo. Diba? Sumama ka doon sa mga bugnutin. Tingnan mo kung ano mangyayari sa buhay mo. Sumama ka doon sa laging parang may alta presyon. Alam niyo po ba yung alta presyon? Laging high blood, mga kapatid. Tingnan niyo magiging buhay niyo. Siyempre, malaki ang kinalaman ng sasamahan mo sa magiging epekto sa'yo. Subukan niyo pong sumama sa masayahing tao, mga kapatid.
Diba? Subukan nyo po, mga kapatid. Subukan nyo kay Brother Joben sumama. Liligaya buhay nyo, mga kapatid. Puro awit sa puso ang mararamdaman nyo. Mga kapatid, mga minamahal, ang church ay dapat maging masayang lugar sapagkat sa katotohanan ng Kristiyano dapat masaya sa gawain ng Panginoon. Kaya yung laging pag-attend natin, yan po ay isa sa po pwedeng maging dahilan ng ikasasaya natin. Right fellowship. Diba? So isa sa binabantayan pala dapat ng Kristiyano ay yung tamang ka-fellowship. Ang ibig bang sabihin niyan, Pastor, dapat po Christian din? Well, basically, oo. Kung Kristiyano ka, ang masarap ng ka-fellowship, Kristiyano. Pero teka lang, hindi lahat ng Kristiyano masarap din ka-fellowship. Meron ding mga nagsasabing Kristiyano pero hindi magandang ka-fellowship. Diba? Ano yan? Kung Kristiyano nga yan, pero negatibo naman lagi. Kung Kristiyano nga yan, pero hinahatak ka at ini-impluensyahan ka sa kasamaan. Kung Kristiyano nga yan, pero magulo naman ang takbo ng buhay. Kung Kristiyano nga yan, puro laso naman ang ilalagay sa isip mo. Kung Kristiyano nga yan, pero palapintas naman. Dapat, titingnan mo rin yung sasamahan mo. Ang masarap maka-fellowship, yung kapag ka naka-fellowship mo, pag nang lalamig ka, mag-iinit ang ulo mo. Huwag mo na kayong umimin, mag-iinit ang ulo mo eh. Di ba? Ang masarap maka-fellowship, pag nakasama mo, mag-iinit ka sa Panginoon. Yung bang medyo down na down yung spirit mo, pero kapag ka naka-fellowship mo siya, na-uplift yung spirit mo, di ba? Na-i-encourage ka. Kaya nga sabi ko mga kapatid, sa totoo lang, malaki ang kinalaman ng kasama sa saya. Diba? Kanina may sharing kami. Sa totoo lang po, sa mundo, meron din namang saya yan. Huwag niyong isipin na pagka sa mundo, walang saya. Di ba? Meron din eh. Pero meron tinatawag na pansamantalang kasiyahan. Pero ibang-iba yung kasiyahan ng mga tunay na nasa kalooban ng Diyos. Amen? And it is always good to choose to be in the will of God. And one of the, masasabi nating manifestations na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon kung meron kang right fellowship, mga kapatid. Right fellowship. Kaya maganda na ang mga nakakasama natin sa church, hindi yung pag nakausap mo, nagiging negatibo ka, yung pag nakausap mo, kasiraan ng iba, hindi po yung pamimintas ng kapwa. Ang masarap maka-fellowship, mga kapatid, yung pagka naka-fellowship mo, yayakap ka ng mahigpit sa Panginoon, lalakas ang loob mo, lalo kang magiging faithful at magiging magandang halimbawa. Amen? So napakagandang bigyang pansin po natin yan. So dito po, kasi kaya ko po sinasabi ito, kasi familiar naman sa atin yung Psalm chapter 1 eh. Diba? Blessed is the man that walketh not. Diba? Hindi po lumalakad sa daan ng makasalanan. Diba? Ni nakiki. Ang sabi, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Sino pinakikinggan mo? Diba? Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kaya nga sabi ko, pagka ang lagi mong ka-fellowship, tama ang puso sa Panginoon, yun ang magiging impluensya nito sa iyo eh. Magiging tama ang puso mo sa Panginoon. Kumbaga, simple lang. Tingnan niyo po yung mga mag-asawa, habang tumatagal, nagiging magkamukha eh. Sabi nung isa, ba't kami ang tagal na po namin pero hanggang ngayon hindi pa kami mahina impluensya mo. Diba? So I mean, maganda yung pagka nakasama mo, nakakaugali mo, diba? Nakakatulad mo, nahahamon sa buhay. Kaya lang kung mag-i-impluensyahan tayo sa tama at sa positibo. Kaya niliwanag ng verse number 1. Hindi ka raw dapat sa masamang payo nakikinig. Hindi ka raw dapat sa daan ng makasalanan nakikilakad. Hindi ka raw dapat sa upuan ng manlilibak nakikiupo. So meaning to say, sa right fellowship, alam mo dapat ang payong pinakikinggan, alam mo dapat ang lakad na sinasamahan, at alam mo dapat ang upuan na inuupuan. Amen? So napakahalaga po. So have right fellowship. Number 2, have a regular feeding.
have a regular feeding. Kung gusto mo masaya, kain ka lagi. Hindi nyo na ho kailangan sabihin sa amin yan, Pastor. Kasi kami talagang, oo, kung kailangan nga makikain, nakikikain pa kami. Kung kain ang pag-uusapan, nareglado po ako dyan. Oo, hindi, higit pa sa regular yung kain po namin, Pastor. So, I believe, naintindihan nyo po ang ibig kong sabihin, have a regular feeding. Verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. Ang gustong-gusto ko dito, yung illustration po ng meditation, na inilalarawan po yan, na parang pagnguya ng baka. Diba? So yung bang, kapag ka po yung baka, nakikita nyo po yan, kain po ng kain yan, pero ano po ang ginagawa niya? Nginunguya niyang mainam yan. Doktora, nasaan ka? Diba? Bata pa lang tayo, pinag-aaralan natin yan. Sa, anong subject ba yan? Kung ako nagkakamali, sa practical arts yata yan. O sa HE, home economics. Sa science ba yan? Sa science? Particularly, sa usapan ng health. Na sa tamang paraan ng pagkain, dapat nginunguyang mabuti ang pagkain. Akala ko noon, kaya mungunguyaing mabuti para lasap na lasap. Diba? Para yung lasa niya, lasap na lasap. Pero actually po, deeper than that, ang naitutulong pala nung dinudurog mong mabuti, nginunguya mong mabuti, yung mga nutrients. Tama ba yan, doktora? Pakisaway mo ako kung mali. Yung nutrition ba na tinatawag? Diba? So ang ibig sabihin po, ang pagkain po, hindi lunok lang ng lunok. Mga kapatid, kahit sa spiritual life, totoo yan eh. Pag nakinig kayo, yes, i-enjoy nyo pong makinig, pero nguyain nyo rin. Diba? So tingnan din po natin. Kumbaga, search the scriptures whether those things were so. So it is not right, it is not good that you are just listening. It is also good if you will try to meditate yung pinakikinggan. Yung pag-aaral natin. Mga kapatid, wag na tayong pangit naman yung salitang maglokohan o mandaya ng sarili. Diba? Once na ikaw, pag nakinig, pagkatapos nito, wala na, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka nag-meditate. Kaya ang magandang ma-develop sa atin, mga kapatid, yung meditation. Pero magsisimula ang lahat doon sa idea ng regular feeding. Huwag kayong papayag na lumilipas ang araw na hindi kayo kumakain spiritually. Diba? Yung hindi kayo nagbabasa ng Bible, hindi po kayo, alam nyo po yun, nakikinig. Lalo na ngayon, may mga online ministries pa ang Living Water. Diba? Of course, walang problema kung nakikinig kayo sa kilala nyo, pero ang gusto ko pong i-point out, syempre po, isang bagay na dapat i-secure nyo po na kayo ay nakikinig araw-araw sa salita ng Diyos. Regular feeding. Napakahalaga po, mga kapatid. Sa buhay po natin, dapat atin pong nabibigyang pansin ang regular na pagkain po ng salita ng Diyos. Kaya nga ito po yung eksaktong sinabi. But His delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night. Mga kapatid, regular feeding. Have a regular feeding. Yung iyo pong lagi na pagkain ng salita ng Diyos ay susi para ikaw ay maging masaya. Amen? So, alam ko po, simple illustration. Ano ang isang tanawin na makikita nyo kapag ka ang isang tao po ay nakakakain? Di ba? Masaya. Yung iba nga sabihin mo pala, kain na naman, di ba? Masaya. So yung pong ating pagkain ay dapat maging susi ng ating pong kasiyahan. Kasi pag tinignan nyo po, that is the very first word blessed. Blessed is the man. Meaning, doon sa ating tinatalakay ngayon, yung idea ng blessed po kasi, ang kasing kahulugang salita niyan, happy. Happy is the man.
that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So, happy is the man na meron pong right fellowship. And happy is the man na may regular feeding. Kasi yung sinabi pong blessed, kasama pa rin po na tinutukoy na blessed, yun daw pong nagiging kagalakan niya ang salita ng Diyos, at sa salita ng Diyos, nagbubulay siya araw at gabi. So, do you really want to be happy? Have a regular feeding. May mga pagkakataon, pagpagod na yung katawan, parang nakakatamad ng, minsan nga, yung iba hindi na nakapagpe-pray. Diba? Parang papasok ka sa trabaho. Pagpupuyat ng gabi, saan ka napuyat? Napuyat sa Facebook, napuyat sa pinanood. Diba? Bakit sa Facebook, bakit sa panonood, napupuyat, pero sa pagbabasa, hindi. Kung ang feeding mo galing sa Facebook, kung ang feeding mo galing sa mga pinanonood, anong epekto niyan? Ang makaka-apekto sa iyo kung ano yung pinanonood mo. Pero kapag ang feeding mo galing sa salita ng Diyos, kaya huwag basura. Huwag basura ang ipakain mo. Mga vain and wicked imaginations, mga kapatid. Dadaling ka niyan, natahataking ka niyan sa sirang buhay, unhealthy life and unhappy life. If you really want to be happy, it is good for you to have a regular feeding. Feed your mind. Feed your heart. Feed yourself ng salita ng Diyos. Alam niyo isang magandang practice? Lalo na kung hindi ka naman magaling sa personal devotion. Nako, ito po ang magiging susi para gumaling ka sa personal devotion. Lahat ng notes mo sa preaching, i-meditate mo. Ay, taig nyo pa po yung personal, kasi handyan na eh. Once na kayo po'y nagno-notes, and then gusto nyo magkaroon ng regular personal devotion, you read your notes. Study your notes. Meditate the message, mga kapatid. Yung preaching na narinig nyo, namnamin nyo pong mabuti, nguyain nyo pong mabuti. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, ang baka, kain lang ng kain yan. Kain lang ng kain yan. Pero ang isa, sa makikita nyo po na larawan, yung baka, isang pagkakataon po yan, matapos na kainin niya ang lahat ng pwede niyang makain, uupo yan at makikita nyo nguya ng nguya po yan. Ina-absorb niyang mabuti, inunguya niyang mabuti yung kanyang kinain para yung nutrisyon nito ay ma-enjoy niya ng gusto. Kapatid, huwag tayo mapabilang doon sa mga Christians na talagang naging mechanical na lang, routine na lang ng buhay nila na dumadalo sila. Sana makasumpong pa rin tayo ng mga Kristiyano na talagang sincero talaga na pag dumalo, gusto talagang kumain. Pag dumalo, gusto talagang lumusog. Pag dumalo, gusto talaga sanang mapagpala ng salita ng Diyos. Huwag yung basta nag-enjoy lang tayo. Maganda na bless tayo. Maganda tayo po ay naturuan, natuto, at makita sa buhay po natin. Alam niyo po yun, minsan yung pagka lakas-lakas kumain, anong problema mo? Saan mo nilalagay yung kinakain mo? Physically, di ba ganyan? Kasi ang na-expect ng iba, pagka kumakain, dapat, hindi naman mataba. I mean, dapat nakikita sa epekto sa katawan niya, yung kinakain niya. So may problem kapag kakain ka ng kain, tapos walang epekto sa'yo. Pa-check up ka, baka butas ang bituka mo. Diba? Lalo na yung pagka kumakain ka sa mga eat all you can, talaga napapasimangot yung merong, yung nakikita, ikaw yung pabalik-balik doon sa... Kapatid, hindi naman natin kailangan ng sobra yung kain eh. Meron lang tamang kain para sa atin, tama?
At pag na-reach natin yun, mga kapatid, yun sapat para umepekto po sa... Kaya nga tayo nagba-vitamins eh. Diba? Kaya nga tayo nagte-take ng mga supplements, mga kapatid. Kasi sa ngayon, talagang sa aral, hindi na nakukumpleto yung dapat tinatanggap ng katawan natin. Mga kapatid, kung makikita nyo po na sa physical na aspeto, particular, para po ma-meet pa rin kung ano yung kailangan ng ating katawan, sinasabi ko po sa inyo na para sa akin, higit lalo ang maging concern mo na sa kaluluwa mo, huwag kang papayag na hindi regularly nakakakain ka. Diba? Importante po yan. Kaya sabi ko, para sa akin, malaking bagay talaga na Baptist Church yung napuntahan ko. Hindi Baptist religion, ha? Baptist Church. Kasi yung iba, ang Baptist, ginagawang religion eh. Diba? Bakit? Kasi ang isang pagkakakilala nyo po sa Baptist Church, talagang sentro ang salita ng Diyos sa pagtuturo. Ang ikalalakas naman natin talaga, salita ng Diyos eh. Amen? O, tingnan nyo po kung paanong itinulat po ng Bible yan. Hebrews chapter 4, please. Hebrews chapter 4. Verse number 12. Hanggang sa huling talata. Hebrews chapter 4. Beginning verse number 12, For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay? Ang sabi po, mga kapatid, sa verse 13, neither is there, di ba? Pansinin niyo po, 13, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Tingnan niyo po ho, niliwanag ng salita ng Diyos kung gaano po makapangyarihan, matalas ang kanyang salita. Pag tiningnan niyo po mga kapatid, binigyan ko kayo ng paglalarawan about the Word of God. Ang writer po ng Hebrews ay nagpahayag ng kanyang disappointment because of those believers, of course, na parang ang tingin niya, hindi natututo. Naintindihan niyo po? Hindi natututo. Hebrews chapter 5, verse number 12 din po. Ang sabi po mga kapatid, ng verse number 12 ng chapter 5, For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of. Sa ano inilarawan ng salita ng Diyos? Milk. Diba? And not of. So mga kapatid, kung kayo po ay nakakasunod sa ating pag-aaral, we can see in that particular verse na inilarawan po ang salita ng Diyos na ang sabi po, milk and strong meat. Okay? Tuloy lang po yung talata. Verse number 13. Ang sabi po mga kapatid, For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Sa paglalarawan po mga kapatid, although, even though sa buhay natin, matanda, bata, ang milk, tulong pa rin po yan. Pero hindi po pwede na sa buhay po natin, ang tanda mo na gatas ka pa rin. Ibig sabihin, hanggang gatas ka lang. So, I'm sure, naintindihan po natin yung idea. Ang sabi po, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Diba? Pero ang sabi ng verse number 14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses, okay, the exercise to discern, but, nakita nyo po? So kaya kailangan piliin nating maging healthy. Dahil, alam nyo, ang kalinsabay po, nung, halimbawa ikaw, nagpa-check up ka. And then, nung nagpa-check up ka, lumabas yung result. Like, mga laboratory test, di po ba? Ako, yan po ang sinisikap ko. Yung regularly, nagpapa-check up ako. Hindi ko lang po inaalam yung resulta, pero nagpapa-check up ako taon-taon. Ano po? Nagpapa-laboratory po ako every year, mga kapatid eh. Pag tinanong ako, ano po resulta? Hindi ko na po nabalikan eh. Hindi ko na po nakita eh. Kaya, okay, kidding aside, mga kapatid, pagka ikaw ay nagpa-check up, di ba? Like yung mga laboratory test mo, and then lahat nakita mo normal.
Meron ba kayong nakita na nagpa-check up na lahat ng kanyang result ay normal, tapos nalungkot? Abnormal yon. Bagamat normal ang result ng lahat, pagka nalungkot ka dahil normal, di ba? Yung blood pressure mo, tama. Yung sugar mo, tama. Di ba? Lahat. Nagpa-blood chem ka, nung nakita doon sa check-up ba, puro normal. Wala kang kasakit-sakit. Malulungkot ka ba dyan? Palagay ko, mga kapatid, tuwang-tuwa ka niyan. Amen? Pero alam nyo po, hindi naman po pwedeng maging healthy nang hindi maayos ang tulog. Kaya kung kayo po'y palapuyat, pinapaalalahanan ko kayo, matulog kayo ng tama. Ba't ganyan tingin mo sa akin, ate? Sa kain. Ayusin natin, mga kapatid. Diba? So kaya, for me, it is good to somehow make sure as believer na kumakain ka regularly. Umatin ka pag may service. Basa ka ng Bible. Kahit isang chapter lang tuwing umaga. Diba? Huwag kayong papayag na lalabas kayo ng bahay na hindi man lang kayo nakabasa ng talata, ng salita ng Diyos, mga kapatid. Be guided sa buhay po natin. Kain, almusal, mga kapatid. Hindi naman pagbangon mo, pagkain ka agad yun nandyan eh. Pagbangon mo, Biblia ka agad ang pwede mong di ba? Magkaroon ka ng sistema, kahit pa isa-isang chapter lang. Basa ka ng salita ng Diyos. Lalo na ngayon, may mga cellphone nga kayo eh, di po ba? Pag-isip pa lang, tapos, nung nakita mong lobat na, sa mapa ng loob mo, paano di maglulubat yan? Ginamit mo the whole night. Diba? May cellphone kayo. Kahit yan, basa kayo ng mga talata. Kung hindi kayo basta huwag niyong pababayang wala kayong spiritual na kain, mga kapatid. So, if you really want to be happy, have the right fellowship. Regular feeding, and have a real fulfillment. Para maging masaya ka, magkaroon tayo ng real fulfillment. Ito po'y, ginagamit natin yung salitang real dahil meron pong mga hindi tunay na fulfillment. Diba? Yung mga fulfillment ng mga tao dito sa mundo, yan ang sinasabi ng verse number 3. Anong sabi ng verse number 3? Naalala ko yung message ko dito eh. Separated from the world, saturated by the word, and successful in all his works. Diba? Ang sabi po ng verse number 3, and he shall be like, sabay-sabay, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Tingnan nyo yung pagkakaugnay po niyan. Diba? Pag ikaw talaga, masasabi nating may regular feeding, guided ka. So in effect, pagka ikaw ay guided, most likely, magtatagumpay ka. Diba? Where once na tayo po'y guided ng salita ng Diyos, sinasabi ko po sa inyo, yan po ang magbibigay ng totoong fulfillment sa atin. Alam nyo po, pag Kristiyano ka, ang fulfillment, hindi yung naabot mo ang gusto mo. Ang fulfillment ay ang naabot mo ang gusto ng Diyos sa buhay. It should not be what we want, but what God wants. Hindi yung kung ano gusto natin. Ang fulfillment, mga kapatid, walang masama na gusto mo ng bahay, walang masama na gusto mo ng sasakyan, walang masama na gusto mo ng mga ilang material na bagay. Pero mga kapatid, hindi yan ang magbibigay ng real fulfillment. Ang fulfillment po ng isang totoong Kristiyano ay ang maging mabunga siya sa Panginoon. Yun po ang sabi ng Biblia. Diba? And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season.
isang bagay po na nagpapalungkot sa buhay natin pagka fruitless tayo eh. Yung pagka hindi tayo nagbubunga. Yung parang ang pakiramdam natin walang nangyayari. Mga kapatid, hindi pwedeng walang mangyayari kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So if you really want to have real fulfillment in your life, always consider the Word of God. Be guided always by the book. And I am telling you, for sure, magiging matagumpay ka. Laging ang kaugnay niyan parang pag inisip natin yung kay Joshua. This book of the law, Joshua 1:8, di ba? Shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kung gusto nating maging masaya, itong tatlong ito ang dapat i-secure natin. Mga kapatid, right fellowship, regular feeding, and real fulfillment. Ibang-iba po, mga kapatid. Di ba? Ito yung isang illustration. Yung makapunta sa ibang bansa, okay, pwedeng pangarap ng tao yan. Okay, pero sa usapan at konteksto ng Kristiyano, for me, ang very fulfilling sa akin po, sa pagpunta ko sa ibang bansa, is the accomplishment of the will of God in my life. Diba? Yun po yun. Yung may accomplish ko, ano ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Hindi po yung idea ng pasyal lang. Mga kapatid, it is good to always find out and discover the will of God in your life. That is the reason why I am encouraging every believer to always read the book, study the book, meditate the book, and be sensitive to the will, to the leading of God in your life. And in finding out and in discovering the will of God in your life, real fulfillment will be achieved kapag nakasunod ka na. Kaya yun ang dapat. Sa buhay Kristiyano, makalagpas tayo doon sa, hanggang doon ka lang sa, ito gusto ko, ito ang gusto ko. Mga kapatid, ang fulfillment ay ang maganap, ang gusto ng Diyos sa buhay. Tatanungin ko po kayo, kung ang pag-uusapan gusto mo at ang gusto ng Diyos, sa palagay niyo po, alin ang the best? Which is better? Your will or God's will? Yung gusto mo o yung gusto ng Diyos? Yung plano mo o yung plano ng Diyos? Mga kapatid, bakit mo ipipilit yung gusto mo lang? The best yung gusto ng Diyos. Diba? Minsan doon tayo nalulungkot, hindi natin nag-achieve yung gusto natin. Mga kapatid, tatandaan nyo po, Kristiyano tayo at kung Kristiyano tayo, ang kalooban ng Diyos ang dapat laging masunod sa buhay natin. At ako naniniwala na pag ikaw ay Kristiyano na nasa kalooban ng Diyos, ang fulfillment para sa iyo ay ang na-accomplish ang nais ng Diyos sa buhay mo. Kaya, mga kapatid, kung gusto natin talagang maging masaya, ito po ang i-apply natin. Amen? Again, paalala po, yung pagiging masaya, choice mo yan. Kaya kung malungkot ang buhay mo, huwag kang manisi ng kahit sino. Huwag kang magturo. Kasi sila, inapin nila ako. Kasi sila, siniraan nila ako. Kasi sila, pinagkakaisa nila ako. Kahit ano ang gawin nila, kung pipiliin mong maging masaya, wala silang magagawa. Yes. Mga kapatid, kaya lang magandang napaalalahanan tayo, it is a challenge. Kasi may hahamon talaga eh. Meron talagang gagamitin ng kaaway para talaga wag kang maging masaya eh. Diba? So kaya lagpasan mo. Pagtagumpayan mo ang hamon, mga kapatid. It is conditional. Magiging masaya ka lang kung tama ang fellowship mo. Kung regular ang feeding mo. Kung real ang fulfillment mo. I hope na na-bless tayo sa message ngayong gabi ito. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, be honest, magpakatotoo tayo sa sarili natin. How many times na sa buhay mo, dumating ka doon sa point na talagang sobrang discouraged ka. Down na down ka.
At marami kang nakikitang dahilan. To the point na meron ka pang justification kung bakit ka malungkot, kung bakit ka discouraged. Pero ngayon, sa pag-aaral natin, nasa iyo ang choice. Kung pipiliin mo na matalo ka ng discouragement, talagang matatalo ka. Pero ang emphasis ng message natin, pwede kang laging maging masaya anuman ang sitwasyon kasi choice mo yan. May biyaya ang Diyos para anuman ang mga challenges, mapagtagumpayan mo yan. Kaya ngayon, sa liwanag ng salita ng Diyos, nakita natin na kung gusto natin talaga na maging masaya, ito ang susi, mga kapatid. Itong salita ng Diyos ang susi. Kaya ngayong gabing ito, kung ikaw ay pinaalalahanan ng Panginoon, marahil presently may mga kalungkutan ka sa buhay, may mga panghihina ka, may panglulupaypay ka, pero ang mensaheng ito'y sagot. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Ang gusto ng Diyos, maging masaya ka. At ikaw sa sarili mo, ngayong gabi, kung nakita mo na dapat kung piliin na maging masaya, tiyakin mo na nasa tamang fellowship ka. Tiyakin mo na may regular feeding ka. At tiyakin mo na ang iyong fulfillment ay ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayong sandaling ito, if the Lord talk to you, if the Lord touch your heart, I really praise the Lord for talking to me tonight. I need this message. What a reminder, what a rebuke. Masisira ang buhay mo kung yan ang pinipili mo. Pero ang Diyos, ang gusto niya, maging masaya ka sa buhay mo. Always choose to be happy, brethren. Of course, sa tamang konsepto ng saya. Sige po. You talk to God, you pray to God, and tell God, Lord, I need this message. Nakita ko po yung problema ko habang nagsasalamin ako sa aking spiritual life, na isa sa dahilan kung bakit hindi maging lubos ang aking saya, kakulangan ng salita ng Diyos, na naglilipat araw, na hindi ako nakapagbasa ng Bible, hindi ako nakapagbukas ng salita ng Diyos, at may mga pagkakataon na sa aking pagdalo, parang naging routine, naging mechanical na lang, but now I understand completely na talagang ang susi para maging masaya ako ay ang tiyakin ko na ang mga nakakasama ko ay mga taong magiging impluwensya sa makadiyos na buhay. Sige po, isang napagandang pagkakataon for you to talk to God and to tell God about the things na gusto mong isettle sa harapan niya. Dakilang Diyos, salamat po. Purihin ka sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong salita. Panginoon, nawa, naging maliwanag sa amin ang mensaheng ito. Nawa ito po'y nagbigay ng sagot sa ilang mga tanong sa isip namin. At ito'y maging solusyon upang mapagtagumpayan namin ang mga kalungkutan at panghihina sa aming buhay. Lord, thank you so much. Ikaw po, dakilang Diyos, ang kumatagpo sa bawat isa, lalo na po sa bawat mga nasa harapan ngayon na tumugon sa iyong pangungusap at nagpapahayag ng kanilang puso kung ano po ang kanilang naisisuko sa iyo at isaayos sa iyo. Thank you so much, Heavenly Father, for always blessing your people. I pray, O God, that you will continue to help each and every one of us para po sa masayang buhay bilang mga mananampalataya. Igawad mo po ang iyong basbas. Igawad mo po ang iyong pagpapala sa bawat isa, aming Ama. Maging sa mga kasama po namin sa online, abutin mo sila at basbasan mo sila, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. God bless po. God bless.